Okay, translation ng Bible sa Latin. Tandaan po natin na ang Biblia, ang Old Testament ay nakasulat sa lengguaheng Hebreo. Okay? At ang New Testament ay naisulat, the original text of the New Testament ay nakasulat sa lengguaheng Grego. So ang unang nag-translate nito, ay sasama ng ating simbahang Katolika ay si Saint Jerome. At alam niyo po ba ang sinabi ni Saint Jerome? Ang sabi ni Saint Jerome ay ito: "The ignorance of the Bible is the ignorance of Christ." Anong ibig sabihin nun? Okay, kung tayo ay walang kaalaman sa Biblia, kung tayo ay mangmang sa Biblia, ibig sabihin, mangmang din tayo sa pagkilala kung sino si Jesus. Yan po ang ibig sabihin ni Saint Jerome. No? Okay? Ignorance of the Bible is the ignorance of Christ. Kaya sabi ko nga kay brother, sana pagsumikapan na ang mga magsipagdalo ay may dalang Biblia. Bakit? Kasi kung wala po tayong dalang Biblia, para po ako nagtuturo rito ng mathematics na walang numero. And we know it is impossible to teach mathematics without numbers. Tama ba? At ganun din, hindi po natin makikilala kung sino si Jesus kung hindi tayo gagamit ng Biblia. Kung may cellphone po kayo, hindi pa huli ang lahat, pwede po kayo mag-download ng apps. Okay? So, ang unang tanong ko po ay ito. Bago makatawang tao, ang ikalawang persona ng Diyos, ano siya? Diba? Tandaan po natin, ang ating pananampalataya naniniwala, may tatlong persona, isang Diyos. Sino-sino yung tatlong persona? Okay. At itong tatlong persona na ito, ang turo natin pananampalataya, sila ay pare-parehas na eternal, ibig sabihin, wala silang simula at katapusan. Pare-parehas silang Diyos sa kalikasan. At pare-parehas silang alin? Pantay-pantay sila. Pero, hindi sila magkakapareho as a person. Ano ibig sabihin nun? Ang ama ay hindi pwedeng anak as a person. Ang anak hindi pwedeng maging ama as a person. Ang Holy Spirit, hindi siya pwedeng maging ama at anak as a person. Pero bilang Diyos, isa sila. Nakuha ninyo. Okay, so nililinaw muna natin kasi hindi po natin maunawaan ang kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi muna natin tinatanggap ang katotohanan na mayroong tatlong persona, iisang Diyos. Amen. Siguro ang tanong natin, bakit nagkaroon ng tatlong persona? Okay. Sa theology po, may tinatawag kaming ad extra. Ano yung ad extra? Ito yung pagpapakilala ng Diyos, okay, kung ang pag-uusapan ay yung kasaysayan ng kaligtasan. Okay? Salvation history. Kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Diyos, at ang ating kaligtasan, ang Diyos na ito ay nagpakilala bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu Santo. Okay? Pero isang Diyos. Kaya ang tanong ni brother, ano si Jesus bago siya nagkatawang tao? Okay. Sabi ni sister, siya ay Diyos. No? Ang kalikasan niya ay Diyos. At
Paano natin nasabi yan? Sige, buksan ang Biblia. Okay? First, okay, Gospel of John, chapter 1. Okay, pakibasa. Chapter 1, verses 1 to 4. Sige, ano ang sinasabi? Sige, ako na po ang magsasabi. Yung iba yan, hindi na magbuklat ng Biblia. Okay? Ang sabi po sa diyan ay ganito. In the beginning was the Word. Alam niyo po, yung word na ginamit dito sa salitang Grego ay logos. Sa salitang Latin ay verbo. Sa salitang Tagalog, salita. Pero capital letter. Ibig sabihin, kung ina-translate po natin ito, sa simula ay salita. Ang tanong ko, sino ang salitang tinutukoy dito? Yung Ama ba? Yung Holy Spirit ba? O yung second person? In the beginning was the Word. Sa simula ay ang salita. Ngayon ang tanong ko, sino ang tinutukoy na logos? Sino ang tinutukoy na verbo? Ang Ama ba? Doon tayo sa persons ha? First person, second person, or third person? Ibang hirap. Sino? Diyos Ama, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo? Ang Anak. Kasi ang sabi ganito, sa simula ay salita, at ang salita ay kasama na ang Diyos. Was with God, and the Word was God, and all things came to be through Him, and without Him nothing came to be. What came to be through Him was life, and the life was the light. Ibig sabihin, simula ay salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama na ng Diyos sa simula pa. At walang nalikha kung hindi dahil sa Kanya. At pag pumunta tayo sa verse 14, ano ang sabi sa verse 14? Pakibasa. Verse 14, John chapter 1, verse 14. Ano ang sabi? At ang salita ay nagkatawang tao at siya'y nanahan sa atin at nakita natin ang kanyang kalwalhatian, and we saw His glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Ngayon ang tanong, nung nagkatawang tao ang ikalawang persona, ang tanong, anong nangyari sa kanyang pagka-Diyos? Nabawasan ba ang kanyang pagka-Diyos? Nawala ba ang kanyang pagka-Diyos? Hindi na siya Diyos. Ano sa palagay niyo? Hindi kayo mapalagay. Ang sabi rito, and the Word became flesh and made His dwelling among us, and we saw His glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Sa madaling salita, ang ibig sabihin lang po niyan, ang salita, ang ikalawang persona, okay, siya po ay nagkatawang tao, at sa kanyang pagkakatawang tao ay nanatili ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga po tayo ay naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ibig sabihin, may dalawang kalikasan ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag dito, two natures. Ano ang kalikasan ng Panginoon? Siya ay tunay na tao at siya ay tunay na Diyos. Sa madaling salita, nung nagkatawang tao ang salita ng Diyos, tunay siyang tao. Pero hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Amen?
Bakit? Sige, basahin natin ang Malakiyas. Pakibasa ang Malakiyas, chapter 3, verse 6. Mukhang hanggang gabi na tayo sa kay Malakiyas chapter 3 verse 6, anong sinasabi sa Malakiyas chapter 3 verse 6? Okay, ang sabi po sa Malakiyas chapter 3 verse 6, ano po ang sabi? Okay, so paalala lang po kapag tayo po'y gagamit ng Biblia, ang pinakamalapit na translation sa original text ay yung tinatawag na New American Bible o kaya ay New American Bible Revised Edition o kaya ay New Jerusalem Bible. Bakit ko nasabi ito? Tandaan po ninyo, every translation is already an interpretation. Kaya kung tayo makikipag-usap sa ibang sekta, huwag po natin gamitin ang Biblia na translate na. Ang gamitin natin ay yung original text. Kahit pa paano dapat may alam tayong kaunting Hebrew, Greek. No? Ano ba ang sinasabi sa Malakay o Malakiyas 3:6? Okay? Iba kasi ang translation sa Tagalog. Ito po ang sinasabi. Tignan nyo, ano sabi sa ayan? Sa English, ang sabi ay, For I the Lord do not change. For I the Lord. Ibig sabihin, sa salitang Hebreo, Adonai, okay, Akini, okay, Shana, Lo. No? Adonai, okay, Akini, Shana or Shanati Lo. Ako'y Diyos at di ako nagbabago. Sa madaling salita, kahit nagkatawang tao ang Diyos, hindi nagbago ang kanyang pagiging Diyos. Ano siya? Tunay na tao at tunay na Diyos. Amen? Sa madaling salita, ang Panginoong Jesucristo ay may dalawang kalikasan. Pero ang tanong, ilang persona? Ilang tao siya? Isa lang. Ngayon ang tanong ganito. Halimbawa, nag-perform si Jesus, bumuhay ng patay. Ang tanong, nung bumuhay ng patay si Jesus, ang tanong, okay? Sino ang kumilos? Yung pagka-Diyos niya o pagkatao niya? Binuhay niya yung patay. Ang tanong, sino ang kumilos? Sino ang gumawa? Yung pagka-Diyos niya o pagkatao niya? Mali. Ang gumawa, si Jesus. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng pag-iwalayin yung pagka-Diyos niya at pagkatao niya. Kaya pag tinanong kayo, ay, nung siya ay nagdasal, tao siya noon. Nung siya ay naggumawa ng himala, Diyos siya noon. Hindi po ganun ang turo ng simbahan. Ang turo ng simbahan, okay, ang ginagawa ng Panginoon ay ginagawa niya as a person. Kung saan bilang tao, meron siyang kalikasan bilang Diyos at bilang tao. Sana nagkakaintindihan tayo. Okay? Halimbawa ako, pag ako ay umupo, okay? Yung papupo ko, sino ang umuupo? Yung kaluluwa ko ba? Yung katawan ko ba? Hindi, ako mismo. So ang tawag po dyan sa theology ay hypostatic union. Ano ibig sabihin ng hypostatic union? Yung hypostatic ibig sabihin sa salitang hypothesis, ibig sabihin persona. Okay? Union ibig sabihin ito ay tumutukoy sa pagsasama, pagiging isa ng dalawang kalikasan sa isang persona. Okay? So basic po yun, ha? Ibig sabihin,
Lahat ng ginawa ng Panginoon, ginagawa niya ito bilang siya. As a person with two natures. At ano yung kanyang two natures? Human and divine. Okay, may question po ba? So sa madaling salita, bago siya tinawag na Jesucristo, bago siya tinawag na Jesus of Nazareth, okay, bago ang Diyos o ang ikalawang persona ay nagkakawang tao, ano siya? Siya ay Diyos. Subalit ang Diyos na ito ay naging tao. Pero sa kanyang pagiging tao, nanatili pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Yun po yung pinakaturo ng ating pananampalataya. That Jesus has two natures, human and divine, but one person, Jesus Himself. Kaya nga sabi natin, siya ay tunay na Diyos at siya rin ay tunay na tao. Ngayon ang tanong, brother, nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia yan. Okay. Paano natin masabi nasa Biblia? Pag binasa natin ang Biblia, maraming mga verses na nagsasabi at nagpapakita na si Jesus ay Diyos. Yes or no? Nung ginamit niya yung pangalang, ako'y si ako nga. Diba? I am who am. Sa mga Hudyo, yung salita I am or Yahweh, banal yan. Hindi mo pwedeng sabihin yan, hindi mo rin yan pwedeng banggitin. Kaya nga isa sa pagkakasala, bakit ipinako si Jesus sa krus? Kasi ang sabi ng mga punong pari ay alin? Sinasabi niya na siya ay Diyos. Diba? So ibig sabihin, malinaw, sinasabi sa Biblia na ating Panginoon ay tunay na Diyos. Kaya nga siya pinapako kasi sinasabi niya, Diyos ako. Pero ang tanong, tunay rin ba siyang tao? Oo. Bakit? Isinilang siya. Umiyak siya. Nalungkot siya. Nasaktan siya. Umiinom siya. Kumakain siya. Namatay siya. So, nang tawag doon, di tunay na tao. Kaya kung titingnan natin ang banal na kasulatan, malinaw na ang banal na kasulatan ay pinakikita na si Jesus bilang persona ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi natin pwedeng sabihin si Jesus ay tao lang. Bakit? Kasi yan is unbiblical. Hindi mo rin pwedeng sabihin si Jesus ay Diyos lang. Bakit? Because that is also unbiblical. Bakit? Dahil malinaw sa Biblia, ang kasulatan ay nagpapatunay na si Jesus sa kanyang mga ginawa ay naipakita na siya'y tunay na Diyos at tunay na tao. Amen? Amen. May tanong po ba tayo? Ngayon, ang tanong, bakit nagkatawang tao ang Diyos? So, explain ko, lilinawin ko Ang Diyos nagkatawang tao pero nanatili ang kanyang pagka-Diyos. Okay? Kaya nga two natures. Okay, ngayon ang tanong ni brother. Okay? Bakit nagkatawang tao ang Diyos? Ang tawag natin dito, incarnation. Salitang Grego, encarne. No? Karne, alam niyo yung karne? Yung paborito nyo. Diba? Nagkatawan. Naging laman. Ang tanong, bakit? Kayo nakatingin sa akin. hindi ako nagkatawang tao. Sige, basahin natin ang ikalawang Korinto, chapter 5, verses 18 to 19. Okay, habang hinahanap ni brother yung 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 19. So, ulitin ko ang pananampalataya natin, si Jesus as a person. Ang ibig sabihin po ng persona is an individual. An individual with two natures. Plural, natures.
Okay? Two natures but one person. Anong tawag doon? Hypostatic union. Pag sinabi po natin hypostatic union, ibig sabihin, mula ng pinagdalang tao ni Maria si Jesus, hanggang si Jesus ay umakyat sa langit, hindi naghiwalay yung dalawang nature ni Jesus. Kaya ang tawag doon, hypostatic union. Ibig sabihin, ni minsan, hindi naghiwalay ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagiging taong kalikasan. Bakit? Kasi yung sinilang, yung namatay, yung umakyat, sino? Si Jesus. Eh ano si Jesus? With two natures. Malinaw po? Pag hindi malinaw, tanungin niyo si brother. Yes, ano ang sinasabi sa Kalawang Korinto? Pakibasa nga po. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Okay, ang haba, no? Pero isa lang ibig sabihin yan. Nagkatawang tao, ang ikalawang persona na tunay na Diyos ay nagkatawang tao upang sa ganon, tayo ay maipagkasundo sa Diyos. Para muli tayong maibalik sa Diyos. For us to be reconciled as to the Father. Ang tanong, bakit kailangan tayong muling maibalik sa Diyos? Nahiwalay ba tayo? Nahiwalay ba tayo sa Diyos? Bakit kailangan magkatawang tao, ang ikalawang persona? Ang sabi, nagkatawang tao, ang ikalawang persona, upang sa ganun tayo ay muling maibalik sa Diyos. May pagkasundo sa Diyos. Ang tanong, nahiwalay ba tayo sa Diyos? Yes or no? Yes. Dahil sa kasalanan. Kaya ano ang sabi? Diba? Doon lang tayo sa English. Kasi yung ang problema kasi natin sa Tagalog ay ano siya, malayo na siya sa translation ng original text. No? So, I will prepare the English. No? Ang sabi, God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting their trespasses against them and entrusting to us the message of reconciliation. Siya ang nagpasan ng paghihirap na dapat ay tayo. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, nagkatawang tao ang Diyos para tayo ay muling mapagkasundo sa Kanya. Next, bakit siya nagkatawang tao? Basahin ang first letter of John 4-9. Ano ang sabi? Yes. 1 John 4:9. 1 John 4:9. Sana matapos agad tayo, no? Nantok na ba kayo? Okay, pakibasa nga po. Pakibasa nga po ulit. In this way, okay, sa madaling salita, ang pangalawang dahilan ng katawang tao ang Diyos, ang ikalawang persona, upang sa ganon, okay, ay mahayag sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Okay? The Word became flesh to reveal to us the love of God. Si Jesus ay ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Nakilala natin na ang Diyos ay mapagmahal sa pamamagitan ni Nino? Ni Jesus. Sino si Jesus? Ang Diyos na nagkatawang tao. Nakakasunod pa po ba? Una, nagkatawang tao, gawin natin specific. Nagkatawang tao ang ikalawang persona
Una, upang tayo ay muling maibalik sa Diyos. Nagkatawang tao ang ikalawang persona upang sa ganun, okay, mahayag sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po itong tatalakayin kong ito, para gusto ko nga sana umatras ng sinabi sa akin ni brother. Sa seminaryo, isang sem namin inaaral ito. No? Dito siguro, I hope natapos natin ang bar. Okay. Next! Ano bang dahilan? Bakit nagkatawang tao ang Diyos? So pag sinasabi ko kung nagkatawang tao ang Diyos, ang tinutukoy po natin dito is the second person. Okay? Pakibasa ang Matthew 5:48. Okay, Matthew 5:48. Ano sinasabi sa Matthew 5:48? Bakit nagkatawang tao ang Diyos? Ba't commentaries na yan? So, be perfect just as your heavenly Father is perfect. Ibig sabihin, nagkatawang tao ang Diyos upang sa ganon siya ang maging modelo natin kung paano magiging mga anak ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, tinutularan mo ba si Jesus? Dahil si Jesus ang tanging daan upang tayo ay makabalik sa Ama. Dahil sabi sa unang Pedro, makibasa ko, unang Pedro, 1 Peter chapter 1, 14 to 16. Anong sabi ni Pedro? 14 to 16. 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16. Pakibasa nga po. Okay. But as He called you is holy, be holy yourselves in every aspect of your conduct. For it is written, be holy because your God is holy. Sa madaling salita, nagkatawang tao ang ikalawang persona ng Trinity upang sa ganon, tayo ay tumahak sa kabanalan. Ang buhay kabanalan po ay hindi lang para sa mga madre, hindi lang para sa mga pare, hindi lang para sa mga religyoso. Ang pagtawag sa kabanalan ay para sa lahat. Holiness is what? It is a universal calling. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tinatawag kang ng Diyos para mabuhay ng banal. Okay. Pang-apat, Hebreo. Sulat sa mga Hebreo, chapter 12, verse 10. Bakit nagkatawang tao ang Diyos? So pag sinasabi ko nagkatawang tao ang Diyos, ang tinutukoy po natin dito ay yung second person. Okay? Bakit? Chapter 12, verse 10. Sulat sa mga Hebreo. Pakibasa nga. Ang sabi, they disciplined us for a short time and seemed right to them, but He does so for our benefits, no? Para sa ating kabutihan, para sa ating kapakanan, in order that we may share His holiness. Ibig sabihin, nagkatawang tao ang Diyos, okay, to make us partakers of God's divine nature. Sabi ni Saint Irenaeus, one of the fathers of the church, sabi ni Saint Irenaeus, ang Diyos ay naging tao upang ang tao ay maging Diyos. Ano ibig sabihin na maging Diyos? Bumalik tayo sa ating pagiging wangis
ng Diyos. So yan po ang apat na kadahilanan. Bakit nagkatawang tao ang Diyos? Una, upang tayo ay mapagkasundo sa Ama. Ikalawa, upang ipahayag sa atin at makita natin ang pag-ibig ng Ama. Pangatlo, nagkatawang tao ang Diyos upang sa ganon, matularan natin siya kung paano mabuhay ng banal. At pang-apat, nagkatawang tao ang Diyos upang sa ganon, tayo ay makibahagi sa buhay na banal. Kaya ano ang sinasabi natin pag dinadasal natin ang Apostles' Faith? Anong sinasabi natin sa last part? I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Kaya tayo nagkaroon ng bahagi sa banal na buhay ng Diyos dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Question. Ayan, matatapos na tayo, no? Okay, so tapos na po tayo sa first part. Okay, may question po ba kayo? So yun yung first topic natin, no? Why the Word became flesh? Bakit ang salita, ang verbo, ang logos, ang ikalawang persona ng banal na santatlo ay nakatawang tao? So nasagot na po natin. Ngayon, ikalawang bahagi, the hidden years. No? Bakit hidden years? Anong edad ni Jesus ang huling naitala sa Biblia? 33. Ha? 33 nung namatay siya. Ibig sabihin, yung huling naitala. No? Iba 12. Kasi sumunod na 30 years old na siya. So yung 12 years old niya hanggang 30, wala tayong makikitang kasulatan kung ano ang nangyari. Pero may clue. Sa palagay niyo, anong ginawa ni Jesus? From age 12 to 29. Kasi nung lumitaw siya, 30 na siya, no? So anong ginawa niya mula nung 12 to 29? Ano sa palagay niyo? Nag-party-party? Nagpakasama? Okay, sasagutin yan, basahin ang Lucas chapter 2 verses 51 to 53. Nandyan ang sagot. Diba nawala siya sa temple at the age of 12. At kung natapos, kung nahanap siya, pagkatapos siya mahanap, ano ang sabi ni San Lucas? Sige, pakibasa nga po. Luke chapter 2 verses 51 to 53. Sige, pakibasa sabay-sabay. Ayan ang sagot. Hindi man sinabi sa atin ang detalye, pero binigay sa atin kung ano ang nangyari kay Jesus. Paano siya lumaki? Ano ang sabi? He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in what? In wisdom and age and favor before God and man. Yung word na and favor, no? Yung salitang and favor before God and man. Ibig sabihin, siya'y nabuhay, nakalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Sa madaling salita, hindi man natin alam ano nangyari kay Jesus after that, up to the 30, no? Pero alam natin, siya'y naging mabuting anak ni Maria at mabuting anak ng Diyos. Kaya nga sabi, siya'y kinalugdan. Diba? Amen. Okay? Kaya pag tinanong kayo, anong nangyari kay Jesus mula dun sa pagkahanap sa Kanya hanggang dun sa pagsisimula niya ng public ministry? Ang sagot ninyo, simple lang. Hindi ko man alam pero nakakasigurado ako na siya'y lumaki na kinalulugdan ng Diyos at kinalulugdan ng tao. Ibig sabihin, siya'y naging isang mabuting Hudyo. Tandaan po natin, tao si Jesus, tunay na tao. At anong religion ng mga Hudyo? Judaismo.
Kaya ano sabi ni Jesus, naparito ako hindi para pawalan bisa ang mga kautusan, kundi ko naparito upang bigyang katuparan ang mga kautusan, ang mga propeta at mga awit. Kaya hindi totoo yung sinasabi na, ay, hindi na natin kailangan ng Ten Commandments kasi Old Testament yan. Hindi. Dahil si Kristo mismo ay isang Hudyo at siya'y sumunod ayon sa katuruan ni Moises. Tama ba ako? At anong sabi ni Jesus? Dilipas ang lahat ng bagay sa mundo, pero ni tuldok ng kautusan, walang mababago, kundi magaganap. Amen. Ngayon, ito na. Kung si Kristo, ay isinilang, ina niya si Maria, ang tanong, meron bang kapatid si Jesus? Sa palagay niyo, may kapatid ba si Jesus? Palagay niyo. Kasi di ba sabi ng ibang sekta, si Maria hindi yan birhen. Pero bilang Katoliko, naniniwala tayo na si Maria ay birhen. Before, during, after birth. Si Maria ay nanatiling birhen, bago, habang, at pagkatapos isilang si Jesus. Ibig sabihin, walang naging sexual na ugnayan si Maria. Even after the birth of Jesus. Ngayon ang tanong, bakit sabi sa Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang sabi ay ganito, ang iyong mga kapatid na lalaki at babae ay naghihintay sa iyo, saan? Sa labas, kung siya ay nasa Nazaret. Tama ba ako, brother? Diba? Sabi, yung mga kapatid ko, hinintay ka sa labas. Ngayon, ang tanong, akala ko ba walang kapatid si Jesus? Bakit sabi dyan sa Ebanghelyo, ang iyong mga kapatid na babae at lalaki ay naghihintay sa iyo sa labas? Okay. Ang tanong, ano, sabi ni brother kanina, ang New Testament, anong original text ng New Testament? Anong lengguwahe ito na isulat? Griego. Greek. No? Koinonia. No? Ng words na koinonia. Greek. Ano po ang salitang ginamit sa salitang Griego? Adelphos and Adelphas. Pag brothers sa Greek ay Adelphos. Pag babae sa Greek ay Adelphas. Sa kultura ng mga Hudyo, ang salitang Adelphos ay Adelphas ay ginagamit hindi lamang, hindi lamang sa kapatid sa ina or biological siblings, kundi ginagamit din ito sa pinsan. Sa madaling salita, ang tinutukoy na kapatid ni Jesus ay hindi niya kapatid sa ina, kundi ano? Pinsan niya. Ay, sandali brother, di ba sabi mo brother kanina yung Adelphos, yung Adelphas, pwede siyang pinsan, pwede siyang kapatid sa ina? Oo. Bakit ang conclusion mo na pinsan yon? Okay, basahin natin ang John. John 19:27. Hirap ang topic ko kasi Jesus Christ, ano? Sige, ano sinasabi siya? John 19:27. Pakibasa, isa yan sa 7 wika. At sinabi niya sa kanyang alagad. Sinong alagad yun? Sinong John? Yung John the Baptist. Ano na ako John the Baptist niyan? Ha? Okay, John the Beloved, Evangelist, no? Anong sabi? Okay, anak, yan ang iyong ina. At mula noon, ano ang sabi? Sa Tagalog,
The disciple took her into his home. Ibig sabihin, mula noon ay pinatira na ng alagad si Maria sa kanyang tahanan. Sa kultura ng mga Hudyo, kapag namatay ang anak na lalaki, ang nanay ay mapupunta dapat sa kapatid niyang lalaki. So sa madaling salita, kung si Maria ay napunta sa alagad ni Jesus, ibig sabihin, wala siyang kapatid na alin? Wala siyang kapatid sa ina. Kasi kung meron siyang kapatid sa ina, ihahabili siya ni Jesus saan? Doon sa kapatid niya sa ina. You get my point? Pero kanino siya inabilin? Sa alagad. Kung sa alagad siya binili, ang tanong, may kapatid siya sa ina? Wala. At meron pa isang tinatawag na, alam niyo po, meron kasi tinatawag na mga ancient texts na hindi natin matatagpuan sa Biblia, pero ginagamit din ito sa pag-aaral sa Biblia. May tinatawag silang Proto-Evangelium of James or the Gospel of James. Sinasabi na maaari ito ay tumutukoy, huwag po kayo mabibigla sino ba dito ang mga deboto ni San Jose? Pakitaas nga po ang mga kamay ng deboto ni San Jose. Malapit ng kapistahan ni San Jose, di ba? So ayon sa Ebanghelyo ni Santiago, no? Sinasabi na si Jose ay palo at meron siyang anak. Sa madaling salita, maaari ang tinutukoy ay kapatid ni Jesus sa Ama. Pero alam natin, foster father ni Jesus si Jose. Hindi niya biological father. Sa madaling salita, walang kapatid si Jesus. As si Maria ay mananatiling perpetual virginity of Mary before, during, and after birth. Amen. Okay. Next. Tapos na tayo. Second part. Nung 30 na siya, ano nangyari? Anong nangyari nung 30 na siya? Matthew 3:13-14, pakibasa, Matthew 3:13-14. Yes. Matthew 3:13-17. 13-17. Pasensya na kayo kung inaantok kayo, ganito talaga ito, no? Alam niyo ang demonyo ngayon, nag-double time para paantukin kayo, no? Ano narinig ng demonyo ang pangalang Jesus, no? Sige, pakibasa nga po. Kayo na po ang magbasa para hindi ko kayo antukin, isigaw niyo yung pagbasa niyo, no? O kaya sigawan niyo yung katabi niyo natutulog. O, pakibasa nga, Matthew 3:13-17. Everybody, please read. Ayan. Kita nyo, maraming napoposes, no? So, ibig sabihin lang yan, at the age of 30, nagpabinyag siya. At ito ang simula ng kanyang tinatawag na public ministry. Okay? The beginning of the public ministry of Christ is when He was baptized. Paano nagsimula? Paano naging public ministry yon? Simple lang po. Sa kultura ng mga Hudyo, ginagamit ang tubig para ikaw ay malinis. Yes or no? Pero nung si Kristo'y lumubog sa tubig, ang tubig ay nalinis para doon sa mga magpapabinyag. That is why it is the beginning of His public ministry. At hindi lang yon.
doon din ipinahayag ng Ama kung sino si Jesus. Kaya pag tinanong kayo ng mga ibang sekta, mababasa ba yung salitang Trinity sa Bible? Hindi. Pero makikita mo. Ito yun. Sino ang nandyan? Anong persona man ang nabanggit dyan? Ama, Anak, Espiritu Santo. Ay, brother, baka nagkamali lang si John. O sige, basahin ang Matthew 28, chapter 28, last part of Matthew 28. Okay, 28, tapos last part. Yung Great Commissioning. Huwag mo na lang yan ng kolon. 28 ng brother. Tapos, scroll down mo na lang. Dali dali na niloko. Okay? Pakibasa yung verse 19. Go! So malinaw, no? Ang utos ng Panginoong Yesus, humayo kayo at gawin niyong disipulo, alagad ko ang lahat ng mga bansa, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kung walang Ama at walang Espiritu Santo, bakit kailangan tayong binyaga sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo? So sa madaling salita, wala nga yung salitang Trinity, pero makikita natin nandun ang tatlong persona. That is why we are baptized in the name of the Son and Holy Spirit. Okay, ngayon, ano yung dalawang bagay na ginawa ng Panginoon, no, as a part of His public ministry? Paano niya ginawa? Bago natin pa sagutin yung tanong na yun, pakibasa muna yung Luke chapter 4, verses 18 to 17. Ang tanong kasi natin ganito anong karapatan ni Jesus to perform His public ministry? On what authority? Amen? Di ba yan din yung tanong sa kanya ng mga punong pari? Sa anong kapangyarihan kang nangangaral? Sa anong kapangyarihan kang nagpapagaling? Anong karapatan mo para magturo? May karapatan ba si Jesus? Ito ang sagot. Ito ang kanyang karapatan. Basa. Okay? Luke, chapter 4, verse 18 to 19. Basa. He has sent me to proclaim liberty of baptism and recovery of sight to blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord. Ayan ang sagot. Okay? Nung si Jesus po nasa Nazareth, inabot sa kanya yung scroll of prophet Isaiah. At ano ang sabi ng Panginoon? Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin dahil ako'y kanyang hinirang upang ipahayag ang mabuting balita sa mga mahihirap. Okay? Ako ay sinugo niya para ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, upang ang mga bulag ay makakita, upang ang mga alipin ay maging malaya, at ipahayag, to proclaim that this year is acceptable to the Lord. Ito na ang panahon, naganap na ang inihintay nila. At yun, ang paghahari, the leaderness of the kingdom of God. Amen. Okay? Sa madaling salita, paano pinakita nito ni Jesus? Sa dalawang paraan. Siya'y nangaral at siya'y gumawa ng mga ano sabi ni Nora Uno? Himala. Diba? Ngayon ang tanong natin,
On what authority na siya'y nangaral? Na siya'y gumawa ng himala? Ito ang sagot. Dahil siya'y pinuspos ng banal na Espiritu Santo. Dahil siya ang Messiah. Ibig sabihin ng Messiah is anointed one. Ngayon ang tanong, ano ang tema ng kanyang pangaral at ng kanyang mga himala? Ano yung ipinapahayag niya at ipinapakita ng kanyang mga sinasabi at kanyang ginagawa? Ano kaya? Pakibasa ang Mark chapter 1 verse 15. What is the theme of Jesus' public ministry? Yun ang tanong, no? Saan nakasentro? Ano yung tema ng kanyang pangaral at mga himala? Ang sagot ay, please read. This is the time of the kingdom of God. Okay. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Sa madaling salita, ang tema ng Panginoon sa kanyang pangaral at mga himala ay walang iba kundi ipahayag ang paghahari ng Diyos. All of His miracles, all of His teaching is all about the kingdom of God. Okay? Kaya nga sabi ng isang teologo, si Jesus daw ay tinatawag na autobasilia. Alam niyo ba ibig sabihin ng autobasilia? Ibig sabihin po ng autobasilia, no? That Jesus Himself is the embodiment of the kingdom of God. Sa Tagalog, si Jesus mismo ang paghahari ng Diyos. Kung nasaan si Kristo, kung nasaan si Jesus, nandun ang paghahari ng Diyos. Okay? At diyan umiikot ang kanyang pangaral at ang kanyang mga himala. Ngayon ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng Kingdom of God? Sa Gospel ni Matthew, ang ginagamit niyang salita ay Kingdom of Heaven. Sa Gospel ni Mark and Luke, ang ginagamit ay Kingdom of God. Ngayon ang tanong, magkaiba ba ito? Actually, hindi. It's the same bananas. Okay. Pag sinabi po natin Kingdom of God sa malawak na pananaw, ito'y tumutukoy saan? Sa paghahari ng Diyos. Sa lahat. God is the King of the universe, of all creation. Yan pong ibig sabihin ng Kingdom of God in a broader sense. Pangalawa, may tinatawag din Kingdom of God in spiritual sense. Ano yon? Yung paghahari ng Diyos sa ating puso. Paanong paraan? Yung pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, pag sinabi mong Kingdom of God, maaaring tumutukoy yan sa paghahari ng Diyos sa lahat ng nilikha. Maaaring ito tumutukoy sa paghahari ng Diyos sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng pagtanggap ng Panginoong Yesus. Meron pang isa, in literal sense. Ano yung literal sense? Ito yung talagang paghahari ng Diyos. Ang tawag dito sa pahayag is the new heaven and the new earth. Ibig sabihin, ang Kingdom of God maaaring malawak, maaari rin siyang spiritual, pero ang paghahari rin ng Diyos ay mararanasan natin. Kailan? Sa palagay nyo? Kailan yung tinatawag na kaganapan ng paghahari ng Diyos? Kailan mangyayari yun? Sa pagdating ng Panginoong Yesus. Sa kanyang second coming. Pagdating ng parusiya, pagkatapos hatulan ang lahat. Okay? Ang sabi ni Juan sa aklat ng pahayag, at nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa.
wala ng kamatayan, wala ng paghihirap, wala ng sakit. So, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay nararanasan natin. Ang tawag po niyan is foretaste of the kingdom of God. Patikim. Okay? Kapag tayo ay nakakaranas ng kaginawaan sa buhay natin, o tayo nagiging daan ng kaginawaan sa ating kapwa, ang tawag diyan, pagkahari ng Diyos. Hindi nga ng panghabang buhay. Kasi nga, ang tawag yan ay panandalian, patikim. Pero, nararanasan natin ang pagkahari ng Diyos, pero hinihintay din natin yung tinatawag na the fullness of the kingdom of God. Darating ang araw na makakasama natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Kaya anong sabi natin sa ating Panat Apostles' Creed? The resurrection of the body and life everlasting. Amen. Alam niyo po, mahirap po kasi siyang maintindihan kasi nakondisyon kasi ang isip natin na pag namatay tayo, tapos yung kaluluwa napunta sa langit, salvation na yung tapos na. Hindi. Salvation yan, pero ang tawag yan, partial. Hindi pa ganap. Kailan ang ganap na salvation? Pag yung kaluluwa ay muling bumalik sa katawan, kung saan yung katawan ay magkakaroon ng tinatawag na glorified body, okay? At ihiwalay ang masama sa mabuti, at doon na ang tinatawag na ang paghahari ng Diyos. The new heaven and the new earth. Sa madaling salita, ang paghahari ng Diyos ay isang bagay na nararanasan natin kahit tayo nandito pa sa lupa, yung patikim, pero at the same time, ito rin yung isang bagay na we are looking forward to it. At kailan mangyayari yun? On the parousia, the second coming of Christ. Okay? So ang tawag ng mga theologian dyan is the kingdom of God is already now, at the same time, not yet. Okay. Next. So kung tatanungin niyo kung ano ang katangian ng paghahari ng Diyos, pakibasa na lang po yung mga talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Di ba may mga talinghaga? Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay maitutula sa isang taong naghahasik ng binhi. Di ba? Ang kaharian ng Diyos ay matutulad sa isang buto ng mustasa. Okay? So kung gusto natin malaman kung ano yung katangian ng paghahari ng Diyos, so, balikan natin, no? Kasi hindi ko naman na pwedeng talakayin yung parables. There are 48 parables. I-discuss natin lahat yan, no? Okay, next. So, sabi natin kanina, si Kristo, ginampanan niya ang kanyang public ministry. Una, bilang isang mangangaral. Sa madaling salita, as a teacher. Okay. So ano yung pinakakilalang turo ng ating Panginoon? Ito din yung isa sa tinatawag nating the center of our Christian morality. Ano yun? Nasa Matthew chapter 5, ano yun? Paano tayo mabubuhay? Ang tawag ay the Beatitudes. Beatitudes. Okay? Yan ang turo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, no, mapapalad ang mga mapagmahal sa kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Kaya lang ang problema sa ating mga Katoliko, wala tayong beatitudes. Ano meron tayo? May attitude. Okay? O, tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, sinusunod mo ba ang aral ni Kristo, ang beatitudes? Tanungin mo. Brother, sinusunod mo ba ang aral ni Kristo, ang Beatitudes, o may attitude ka? Ayan. So ano yung ilan sa mga katangian ng aral ni Kristo? Una, ang aral tungkol sa
pagpapatawad. Tandaan niyo yan, ha? Kung kilala mo si Kristo, kailangan sinusunod mo ang kanyang turo. Okay? Pagpapatawad. Pangalawa, alam mo na anumang meron ka sa mundong ito, hindi yan para sa iyo. Yan ay para ibahagi mo. Okay? Pangatlo, ang pagiging isang pinuno ay paglilingkod. Leadership means what? Servanthood. At pang-apat, okay, na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga tao handang yumakap sa paghihirap, makibahagi sa krus ni Jesus, itaya ang buhay para ang iba ay mabuhay. Okay? We have to partake, okay, in the cross of Christ. Tandaan natin, hindi po tayo makakabahagi sa muling pagkabuhay ng Panginoon kung hindi po tayo makikibahagi sa Kanyang paghihirap. Anong sabi ng Panginoon? Yung mga gustong sumunod sa akin, anong sabi ng Panginoon? Ano unang gagawin? Those who want to follow me, first, deny yourself. Then, those who want to follow me, deny yourself, carry your cross, and follow me. Tanungin niyo ako, brother, ano ang krus ko? Kung tatanungin ko kayo mga kapatid, sino ang krus ninyo? To be honest with you, ang krus natin hindi lang yung problema natin sa buhay. Ang pinaka-krus natin, yung katabi mo. Diba? Kung babasahin po natin, meron sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon na kung kayo magiging dahilan ng pagkadapa ng tao ito, mabuti pa sa inyo ang talian ng hilingan sa liig. Kapag ang kapatid mo humingi ng tawad, patawarin mo. Kung siya'y 7 beses pumunta sa'yo, dapat 7 beses mo rin siya patatawarin. Tapos ano sagot ng mga alagad? Lord, increase our faith. Alam niyo kung bakit? Ang pinaka-mahirap gawin bilang Kristiyano ay hindi yung paggawa ng mabuti. Ang pinakamahirap ay ang magpatawad. Kaya nga yung unang wika ng Panginoon nakabayubay sa krus. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Madaling magmiyembro sa simbahan, madaling magpakain ng mga batang nagugutom, pero ang pinakamahirap, magpatawad. Kaya sabi nga ng mga alagad, Lord, increase our faith. We really need faith to forgive. Kaya ako ako'y tatanungin, ano ang sukatan ng pananampalataya? Pagpapakain ng mga buto? Hindi. Paano ka nagpapatawad? Amen. Naalala ko yung kwento. Merong isang asawa, pagkatapos niya makinig ng sermon ng pari tungkol sa pagpasan ng krus, pag-uwi niya, niyakap niya ang kanyang asawa. Sabi ng asawa niya, bakit mo ko niyakap? Binuhat ang sabi ng asawa, kasi sabi ni Father, pasanin mo ang iyong krus. Okay, so tapos na tayo, no? Ibig sabihin, yung mga binanggit natin tungkol sa araw ng katangian ng ating Panginoon, ayan ay nagdadala sa atin sa tinatawag na paghahari ng Diyos. Ngayon, ang kaibahan ni Jesus, pag si Jesus nangaral, ano ang kasunod? Ginagawa. In Christ, there is no dichotomy between what He preached and His actions.
Pag sinabi ni Jesus, patawarin mo ang iyong mga kaaway, makikita mo sa kanyang gawa, siya ay nagpapatawad. Ang Hebrew word dyan, no, ang ginagamit na Hebrew word dyan ay dabar. Sabihin mo sa katabi mo, dabar. Alam niyo ba ibig sabihin ng dabar? Dabar? Ibig sabihin ng dabar, an in-fleshed word. Ibig sabihin, hindi pwedeng ihiwalay ang salita sa gawa. Dahil ang Diyos mismo, si Jesus mismo na salita ay alin? Nagkatawang tao. Sa madaling salita, ang Diyos ay ang Diyos na may isang salita. Saan niyo mababasa yan? Anong book? Sa Bible. Book of Genesis. Diba? At sinabi ng Diyos nangyari. Sinabi ng Diyos nangyari. Sinabi ng Diyos nangyari. Bakit? Dahil sa Diyos, ang salita at gawa hindi magkahiwalay. At ganun din ipinakita ng Panginoon. Ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos, pero ipinakita niya rin sa gawa para maranasan ng mga tao ang paghahari ng Diyos. Sa pamagitan ng tinatawag natin, ano sabi ni Nora? Himala. Alam niyo, yung salitang himala, walang one word, English word, o Tagalog, na pwedeng i-translate yung salitang himala sa salitang Griego. Kasi, sa salitang Griego, yung salitang himala, 4 na salita ang ginagamit. Isipin nyo, parang love. Diba? Sa Greek, ang salitang love, 3 yan. Ano-ano yun? Eros, Philia, Agape. Pero isa lang yan. Ang ibig sabihin yan, pagmamahal. Pero may iba't ibang meaning yung Philia, Agape, at Eros. Ganon din yung salitang miracle. Kaya, sabi ko nga sa inyo, no? Kung may lalapit sa inyo at sasabihin, kayo mag-usap tungkol sa Biblia, sabihin mo, o sige, pag-usapan natin yung original text, yung Greek at Hebrew. Bakit? Kasi ang hirap. Kagaya yung salitang himala. 4 po yung salitang himala na Griego. Una, ang himala, una, sa panahon natin, ibig sabihin ng himala. Paano yung nasabi isang bagay ay himala? Diba, karaniwan, syempre, hindi siya mapaliwanag ng siyensya, tama ba? Diba? Pag di makaya paliwanag ng siyensya, himala yan. Kaya lang, noong panahon ni Jesus, wala pang science. Bago lang ang science, kung daw nagkakamali, during the time of Galileo Galilei. Yun ang pinakasimula ng science. So para sa mga Hudyo, ano ang himala? So sa bagong tipan, 4 yung salitang himalang ginamit na. Una, teras. Pakisabi nyo nga, teras. Hindi pera ha? Yung iba pera daw no? Okay, yung salitang teras, ibig sabihin yan, pagkamangha. O tandaan nyo ha, hindi ko na ulitin. Ano yung teras? Pagkamangha. Sunod. Dunamis. Ano ibig sabihin ng dunamis? Power. Kapangyarihan. No? Ano ulit yung isa? Ano ang teras? Pagkamangha. Dunamis. Power, kapangyarihan. Sunod. Semyon. Ano ibig sabihin ng semyon? Sign. Tanda. Okay? At pang-4, ergon. Ano yung ergon? Gawa. Works. Kaya sa mga Hudyo, pag sinabing himala, 4 ang ibig sabihin niya, hindi pwede mawala ang isa. Alin nyo? Una, ito ay may elemento ng pagkamangha. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ay tanda na nagtuturo sa Diyos. Okay? At ito ay kilos ng Diyos. Halimbawa na lang, nung sila ay tumawid sa tinatawag na Red Sea, anong nangyari? Anong nangyari sa dagat?
Ang nawala na. Okay. Sabi ng ilang mga archaeologists, wala naman daw nangyaring kakaiba. Nung tumawid daw yung mga Israelites, low tide. Nung tumawid na yung mga Ehiptano, high tide. Pero para sa mga Hudyo, himala yun. Bakit? Himala kasi sa pangyayaring yon, nakita nila una ang pagkilos ng Diyos, ergon. Nakita nila ang tanda ng Diyos sa neon. Okay? Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, dunamis. Okay? At nakita nila ang tinatawag na pagkamangha, wonders. Kaya iba po yung pananaw natin ng himala sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede po nating maranasan ang himala. An ordinary events in our life could be a miracle kung nakikita natin ang presensya, pagkilos ng Diyos at kung saan tayo dinadala nito. At yan si Jesus. Ang kanyang salita, ang kanyang gawa ay iisa. Okay. May question? Okay, next. Ano na tayo? Tatapos na tayo. Okay. Ano ang mga himala? Anong aral ang makukuha natin sa himala ng Panginoon? Una, okay, ang mga himala ng ating Panginoon, ito ay isang pangyayaring ating nakikita. Ito isang tanda ng alin? Ng paghahari ng Diyos. Bakit? Kasi ang sabi sa aklat ni Propeta Isaiah, pag dumating ang Mesiya, ang mga pilay ay magsisilakan. Ang mga bulag ay mga kikita. Okay? Ang mga may sakit ay gagaling. Naalala ninyo, nung si Juan ay nakabilanggo, diba sabi ni Juan, pakitanong nyo nga, sabi ni Juan sa kanyang mga alagad, pakitanong nyo nga kay Jesus kung siya na nga ba ang Mesiyas o may hinihintay pa kami. Kasi parang hindi convinced si Juan eh. Kasi alam ni Juan Bautista, ang Mesiyas, yung magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa Roma. No, sa mga Romans. Pero kung ginagawa ni Jesus, iba. Anong sabi ni Jesus sa mga alipores ni Juan? Ito ang sabihin niyo kay Juan. Okay? Ang mga bilay naglalakad. Ang mga bulag ay nangakikita. Ang mga masakit ay gumagaling. Ang patay ay nabubuhay. So ang himala ay isang himalang nagdadala sa atin upang makita natin ang paghahari ng Diyos. Anong himala nakikita mo sa buhay mo? Kung si Jesus ay kilala mo, sana nakikita mo na yung simpleng paggising mo sa araw-araw ay isa ng himala. Pangalawa, ang mga ginagawang himala ng ating Panginoon ay tanda ng alin? Na ang Diyos ay makapaging para sa mga naghihirap at walang hinangad ang Diyos kundi ang ating kabutihan. When Jesus healed lepers, it was a sign of God's desire to restore the outcast society and to their communities. Nakita natin sino ang mga kaibigan ni Jesus nung panahon niya. Kung sino yung mga walang-wala sa lipunan. Kung sino yung mga nobody. Kung sino yung mga outcast. Yun ang kanyang mga alin? Binigyan pansin at kanya pinagaling. Na-chismis pa nga siya. Anong sabi ng mga chismosong pari ng panahon niya? Yan ba ang Mesiyas? Yan ba ang anak ng Diyos? Lasenggo na, kaibigan pa ng mga makasalanan? Anong sagot ng Panginoon? Ang nangangailangan ng manggagamot ay ang may sakit. Naparito ang anak ng tao para hanapin ang mga naliligaw na tupa ng bayan ng Israel.
Pangatlo, miracles, healing, and exorcisms were assigned Jesus' power. Ito nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus sa karamdaman, kamatayan, sa kalikasan, at sa kasamaan. It is the manifestation of His power. Bakit? Posible ba? Yes. Dahil siya ay tunay na Diyos. He has the power over nature. He has the power to heal, to resurrect the dead. No? He has the power over evil. Ayan si Jesus. Tingnan natin. Ano ba yung mga himala sa aking buhay? At paano kung nakikita si Jesus sa mga himalang ito? Okay, sunod, ang topic natin, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Okay. So sa Catechism of the Catholic Church, no, sabi, He became truly man while remaining truly God. So malinaw yun. Ano po yung dinadasal natin sa Nicene Creed? Anong sinasabi natin? God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Bakit natin sinabi na siya'y totoong tao? So pinaliwanag ko na kanina yan, hypostatic union, no? Okay? Tunay siyang tao dahil sinilang siya, naghirap siya, nagutom siya, okay? Meron siyang 5 pandama, okay? Tumatawa siya, nasasaktan siya, meron siyang human soul, meron siyang human will, meron siyang intellect, meron siyang freedom, meron siyang emosyon, meron siyang DNA, meron siyang genes and chromosomes bilang tao, no? Kaya ano siya? Tunay na tao. Nasa Biblia ba yan? Okay. Hebreo, okay, sulat sa mga Hebreo, chapter 4, verse 15 to 16. Pakibasa po. Huwag kayong mag-alala, bibigyan na lang kayo ni brother nitong handouts na to, no? Kung hindi kayo nakakasunod, no? Okay. Hebreo, chapter 4, verses 15 to 16. Pakibasa. For with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help. Siya'y katulad natin, no? Sabi nga, siya'y tinukso sa paraan na tayo nakakaranas ng tukso. Ang kaibahan niya lang, hindi siya nagkasala. Hindi siya tao, sandali. Hindi mo kailangan magkasala para sabing tao ka. Ang tao natutukso ka dahil tao ka. But temptation is not a sin. Okay? It is just a suggestion. Okay? Ngayon, fully divine. Paano natin nasabi na siya ay fully divine? Okay? Matthew 11:27. Pakibasa. Si Jesus ba'y tunay na Diyos? Pakibasa. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal Him. Walang ibang nakakilala sa Ama kundi ang Anak. At walang ibang nakilala sa Anak kundi ang Ama. At ano ang sabi sa John 8:58? Siya ba'y tunay na Diyos? Ano ang sabi sa John 8:58?
John 8, chapter 8, verse 58. Please read. Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, bago pa si Abraham ay ako na. Alam niyo yung salitang I am sa mga Hudyo, it is referring to God. Okay? Kasi yan yung holy name, yan yung pangalan. Nung tinanong ni Moises, pag tinanong ako ng mga Israelita kung anong pangalan mo, anong sasabihin ko? Sabi ng Diyos, sabihin mo, ako'y si ako nga. Kaya nga sinabi ko kanina, kung hindi tao si Kristo, kung hindi tunay na tao na Diyos si Kristo, hindi din siya dapat naipako. Pero hindi eh. Isa sa mga dahilan kaya siya naipako, dahil sinasabi niya na siya ay Diyos. Okay? So maganda nating pagnilayan, alin sa buhay ng ating Panginoon bilang tao ang ating matutularan? At paano natin kinikilala naman ang Panginoong Yesus? Siya bilang Diyos. Okay? Ngayon, ito mabilis na lang. No? Meron maraming maling katuruan tungkol sa ating Panginoon, pero dalawa lang yan. Una-una, yung tinatawag na, alam niyo po ba ibig sabihin ng heresy? Anong ibig sabihin ng heresy? Ito ay maling, pag sinabi natin heresy, ito ay katuruan na sumasalungat sa tunay na aral. No? Kaya nga tinawag na heresy. Ibig sabihin, maling katuruan. Ibig sabihin, hindi siya naayon sa katuruan ng ating simbahan. Una, ano ibig sabihin ng Docetism? Sabi ng ilang mga nagtuturo, si Jesus daw ay hindi tunay na tao, kundi si Jesus ay nag-anyong tao. Ibig sabihin, nung siya'y nakapako sa krus, nagdadrama-drama lang siya, kunyari namatay siya. And that was the first heresy. Ang unang heresiya o maling aral ay hindi tungkol sa pagkatao ni Kristo. Ang unang maling aral ay tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Na si Kristo daw ay tao, ay Diyos, siya'y Diyos na nag-anyong tao. So ang tawag dyan, Docetism, from the word, it appears. Mukha lang siyang tao pero Diyos siya. Cross. Sumunod ay yung Arianism, kay Arius. Ano naman sinasabi ni Arius? Na si Kristo ay tao, pinakamataas na uri ng tao pero tao. Pero hindi siya Diyos. Kaya nung Council of Nicaea, kasi nalilito na yung mga Kristiyano, ano ba si Jesus? Nagtuturo na siya ay anyong Diyos na nag-anyong tao. May nagtuturo naman na siya ay tao lang pero hindi Diyos. So nagkaroon ng tinatawag na, ang tawag natin ay dogma. Ano ba ibig sabihin ng dogma? What is a dogma? Okay, pag sinabi nating dogma, ito ay turo ng ating pananampalataya na dapat nating paniwalaan, hindi man natin ito lubusang nauunawaan. Paano nagkakaroon ng dogma? Ang sabi, dogma arises every time there is crisis in the church. Ibig sabihin, pag nagkakaroon ng problema tungkol sa doktrina, the church has a final say. Ang simbahan ang siyang magbibigay ng tuldok. Dahil nalilito na ang mga Kristiyano, siya ba'y tao lang? Siya ba ay Diyos na anyong tao? Anong sabi sa Council of Nicaea? Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Okay. At maganda nating tanungin, ano ang
paborito nating imahe ni Jesus? At bakit? Bakit gusto mo ang Santo Niño? Bakit gusto mo ang Nazareno? Bakit gusto mo ang Santo Inchero? Bakit gusto mo ang Resurrected Christ? No? Ngayon, punta na po tayo sa mga ila. Ito, tapos na po tayo. Ito, madali lang naman ito eh. Okay. Names and titles of Jesus. Okay. Yung Jesus, anong tawag na sa kanya? Who is Jesus Christ. Ano yung Christ? Sabi ng iba, apelyido. Okay, yung salitang Jesus, ang sa salitang Griego na Jesus, sa salitang Hebrew ay Jeshua. Ibig sabihin po niyan, God saves, or ang Diyos ang kaligtasan. So doon pa lang sa pangalan pa lang ni Jesus, alam mo Diyos na siya. Kasi yung pangalan niya, ibig sabihin ay God is salvation. Okay? At sinong nagsabi kay Maria na ipapangalan niya sa sanggol ay Jesus? Sino? Si Angel Gabriel. Okay? Because the mission of Jesus is to save humanity. Iligtas tayo mula sa kasalanan at sa kamatayang bunga ng kasalanan. Tinatawag siyang Christ. Ano ibig sabihin ng Christ? Sa salitang Grego ay Christos. Sa salitang Hebrew ay Messiah or Messiah or Masya or Anointed. Ibig sabihin, siya ang Mesiyang matagal nang hinihintay ng bayan ng Diyos. Binasa lang natin kanina dun sa Luke, diba? Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me. So, He's the long-awaited Messiah mula sa angka ni David. Yun po ang ibig sabihin na Christ. No? Sa salitang Grego ay Christos, sa salitang Hebrew ay Masya or Messiah. Sunod, Lord. Ano ang salitang Lord? Ang salitang Lord sa Hebrew ay Adonai. Nung panahon ng mga Hudyo, bawal banggitin ang salitang Yahweh. Kaya nga yung Yahweh ang tawag doon, tetragrammaton, wala siyang vowels. Ang sa ganun, hindi siya mababanggit. Kaya ang ginawa ng mga scholars, no, agaya ng New American Bible Revised Edition, pag tinatranslate nila yung tetragrammaton, imbis na ilagay nilang Yahweh, ang inilalagay nila Lord. Sa mga Hudyo, yung Adonai at Yahweh, isa lang ibig sabihin yan. Yan ay tumutukoy sa Diyos. Sa madaling salita, kung ang Panginoong Jesucristo ay tinatawag na Adonai, ang Greek word ay Kurios, ibig sabihin, siya ay totoong Diyos. At nakita na rin naman natin, no? Sa Ebanghelyo ni Juan, ano sabi niya? Bago pa si Abraham ay, ako na. Naalala niyo ba ng Holy Week? Di ba binasa tayo? Passion narratives. Sabi ng Panginoon, sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus. Tapos sabi ng Panginoon, ako nga. Ano nangyari sa kanya? Bigla siyang pasubsob. Bakit? Kasi God's name is holy. Pag naririnig ng mga Hudyo yan, talagang they have to show respect and reverence to that name. Yan ang hindi kayang buwagin ng mga iglesia ni Kristo. Ay, hindi, si Kristo tao lang. Ah, ganun ba? Ay, bakit ginamit ni Jesus ang pangalang si ako nga? Eh, bakit si Tomas, nung last Sunday, nung nakita ni Jesus si Tomas, nung nakita ni Tomas si Jesus, tapos, ipinakita ni Jesus at pinahipo kay Tomas ang kanyang mga sugat. Anong sabi ni Tomas? Sige. Anong sabi? Ang sabi ni Tomas, a profession of faith, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi lang sinabi ni Tomas na Panginoon ko tapos. Kundi sinabi niya, Panginoon at Diyos ko. Sabi ng mga iglesia ni Kristo, nagulat daw si Tomas. Kaya daw nasabi ni Tomas, Panginoon at Diyos ko, kasi daw, ikaw daw, halimbawa, nakita mo namatay, biglang sumulto. Sabi, Diyos ko, ibig sabihin, Diyos yung multo. Hindi.
Una-una, kung nagunas si Tomas, bakit pa ilalagay yan ni Juan sa kanyang sulat? Ano yung truth of faith na makapamapulot natin sa taong nagmulat? Amen? Hindi rin na kayang buwagin yan. No? Ano lang sinabi ni Tomas? Hindi lang sinabi ni Tomas, Panginoon, kundi sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. It is a profession of faith. Pangalawa, Son of God, Son of Man. Ano ibig sabihin ng Son of God? Na ang relasyon ni Jesus sa Ama ay natatangi. The only begotten Son of the Father. Kaya hindi totoo ang adopted or appointed Son of God. Nagtatago ngayon ang appointed Son of God. Ano na siya ngayon? Disappointed Son of God. Isa lang po, ang only begotten Son of God. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At siya yung anak. Ba't siya tinawag na anak ng tao? Ibig sabihin, dalawa yan. Una, dahil siya ang tinutukoy mula sa aklat ng Daniel. Okay? Tumutukoy na siya ay bilang tao. Okay? The human Christ. Pangalawa, sinasabi sa pahayag, ang anak ng tao ay darating bilang tagapaghatol as a judge. At anong sabi dun sa pahayag? For I am the Alpha and the Omega. Ngayon ang tanong sa mga iglesia ni Kristo, sinong nagsabi that I'm the Alpha and Omega? Yung Ama ba? Hindi. Ang anak, for I am the Alpha and the Omega. Kaya sabi natin, ang tatlong persona, co-eternal, co-equal, co-substantial, tatlong persona, subalit iisang Diyos. Bilang persona, magkakaiba sila. The Father is not the Son is not the Father, and the Holy Spirit is neither the Son and the Father. Actually, sa subject na Trinity, ang sabi ng professor namin, the Father shares everything to the Son. Anumang meron sa Ama, ay kaya niyang ibigay sa anak, maliban saan? Sa kanyang pagkaama. The Father can share everything to the Son except His fatherhood. The Son can give everything to the Father except His sonship. Kaya tandaan natin na ang turo malinaw. There are three divine persons, one God. As a person, they are distinct. But they are co-equal, co-eternal, co-substantial. Kung meron po kayong mga ilang katanungan, nandito po si Brother para sagutin ang mga tanong. Nandun din po si Brother. No? Father Raymond? Raymond, di ba? Yung kamukha ni Manny Pacquiao? Tama ba ako, Brother Raymond? Is that your name? Raymond? Oh, tama. Kasi si Brother Raymond, respetado ko po yan because he's also on apologetics. No? Kaya siguro yung mga tanong ninyo, kayang-kaya niya nang sagutin. Kuya Raymond, diba? Kaya tanongin niyo na agad siya dun sa pinakatanong na namatay ba ang Diyos? Nung namatay si Kristo sa krus, namatay ba ang Diyos? No? Kayang sagutin ni Brother Raymond yun. Okay? So, pasensya na kayo, medyo mabigat yung ating discussion, pero ang ating titignan, I hope kahit paano, it gives us a glimpse kung sino si Jesus. Pero, kung ating titignan, sabi nga ni Saint Mother Teresa, bilang mga Kristiyano, sana makita natin si Jesus sa ating kapwa at makita ng ating kapwa sa ating si Jesus. Kaya sabi ni Saint Mother Teresa, sino si Jesus? Kung sino mang nangangailangan.
the five fingers of Mother Teresa. And what is the theology of the five fingers? Alam niyo ba yun? Okay? Whatever you do to me, okay? Okay? Ay ginawa, anumang ginawa mo sa akin, ay ginawa mo, anumang ginawa mo sa iyong kinakapatid, ay ginawa mo na rin sa akin. You do unto me. No? Amen. Sige po, baka may mga katanungan sila, brother. Palakpakan natin. Yan po, maraming salamat po, Reverend Dario. Mayroon po lang muna kami sandali, Reverend, na ibibigay sa iyo. Tinatawagan ko po aking butihing asawa, aking mahal kong asawa.